Isayas, Kabanatang 16. Ipadadala ninyo ang mga kordero na ukol sa pinuno ng lupain mula sa Selah na nasa dakong ilang hanggang sa bundok ng anak na babae ng Sion, sapagkat mangyayari na gaya ng mga ibong nagsisigala, na gaya ng kalat na pugad, magiging gayon ang mga anak na babae ng Moab sa mga tawiran ng Arnon. Magpayo ka, magsagawa ka ng kahatulan, iyong gawin ng iyong anino na gaya ng gabi sa gitna ng katanghaliang tapat. Ikubli mo ang mga tapon, huwag mong ilitaw ang palaboy. Patirahin mong kasama mo ang aking natapon. Tungkol sa Moab, maging kanlungan kaniya sa mukha ng mananamsam, sapagkat ang mamimighati ay mahuuwi sa wala, ang pagsamsam ay matitigil, ang mga mamimighati ay malilipol sa lupain, at ang luklukan ay matatatag sa kagandahang loob, at isa'y uupo roon sa katotohanan sa tabernakulo ni David, na humahatol at humahanap ng kahatulan at nagmamadaling nagsasagawa ng katuwiran. Aming nabalitaan ang kapalaluan ng Moab, na siya'y totoong palalo, ang kaniyang kahambugan at ang kaniyang kapalaluan at ang kaniyang puot, ang kaniyang paghahambog ay nauuwi sa wala. Kaya't aangal ang Moab dahil sa Moab, bawat isa'y aangal dahil sa mga binilong pasas ng Ker-Hareseth ay mananangis kayong luba na nangamamanglaw, sapagkat ang mga bukid ng Hesbon ay nangihina at ang ubasan ng Sibmah sinira ng mga mahal na tao ng mga bansa ang mga piling pananim niyaon. Sila'y nagsisisapit hanggang sa Jazer, sila'y nagsilaboy sa ilang, ang kaniyang mga sanga ay nangalaladlad, sila'y nagsitawid sa dagat. Kaya't iiyak ako ng iyak ng Jazer dahil sa puno ng ubas ng Sibmah. Aking didiligin ka ng aking mga luha, O Hesbon at Eleale, sapagkat sa iyong mga bunga ng taginit at sa iyong pag-aani, dumating ang hiyaw sa pakikipagbaka, at ang kasayahan ay naalis, at ang kagalakan na mainam na bukid, at sa mga ubasan ay hindi magkakaroon ng mga awitan, o masayang kaingay man. Walang mangyayapak na gagawa ng alak sa alakan. Aking pinatigil ang awitan sa pag-aani. Kaya't ang aking tiyan ay tumutunog na parang alpa dahil sa Moab, at ang aking mga lamang loob dahil sa Ker-Hares. At mangyayari, pagka ang Moab ay humarap, pagka siya'y napagod sa mataas na dako, at paroroon sa kaniyang santuaryo upang dumalangin, ay hindi siya mananaig. Ito ang salita na sinalita ng Panginoon tungkol sa Moab sa panahong nakaraan. Ngunit ngayoy nagsalita ang Panginoon na nagsasabi, sa loob ng 3 taon na gaya ng mga taon ng isang upahan, ay mawawalang kabuluhan ang kalwalhatian ng Moab, 10 ng lahat niyang karamihan, at ang nalabi ay mga ngaunti at walang halaga.